So let's discuss chapter 15 to 17. So we are going to talk ano mga bacteria, tapos na tayo dito, right? We are already done with this one. And then, i-discuss natin yung, saan na tayo? Saan na tayo? Dito na tayo sa C. jejuni, Vibrio, and H. pylori. Tapos yung mga E. coli, Citrobacter, Pseudomonas. Ito, actually, ubusin na natin to that today. Okay? So we have the comma shape. Kapag comma shape, ang una mong iisipin is that they are all oxidase positive. So kapag oxidase positive, tatlo lang na bacteria ang iisipin mo. Sino yun? Campylobacter, Vibrio, and H. pylori. So kung sa exam later, wala na siya, or nasa choices, o wala sa choices ng ubar, na isaan na. Ito na yung differential diagnosis. Okay? Pag sinabi mo naman lactose fermenters, kailangan mo muna iisipin sino yung positive, sino yung negative. Kasi kapag positive, you need to think of the eke, the eke and the CS. Okay? So lactose fermenters, yes. Is it fast or is it slow? Kasi kapag fast, eke. Pero hindi yun yung memorize ko yung eke. Paano mo memorize ko? Ek. Mabilis ka, ek. Okay? So ano yung ek? E. coli, Enterobacter, and Klebsiella. Okay. Ano yung slow? CS, di ba? Matagal yun, di ba? Kapag i-ire ka, ek. Ire na. Okay? Pero kapag CS, matagal. Okay? CS. Sino ang CS? Citrobacter and Serratia. Di ba? Very easy. Lactose fermenter, yes. Mabilis ba? Ek? Eke. Tapos, may slow, CS. Very easy to memorize. Okay? Next. Lactose fermenter, di ba? Kapag nag-memorize na, study ka, no? Pero, ano naman tayo mag-memorize? Yes. Yan na lang kapaspas mo sa micro. No? You just have to be very creative in studying micro. Huwag niyo pahirapan sa sarili. Okay? Ibig sabihin mo naka-memorize, madalas ka lang kung malintanan yung kanan. Okay? Okay. Fast. Tapos, CS slow. Diba? Ang problema ko na lang kung ano itong CS. Okay mo na lang. Dito, next. If hindi siya lactose fermenter, ang una mong iisipin is it oxidase, positive, or not? So, pwede mong idadagdag yung Pseudomonas dito. So, since Pseudomonas na siya, lactose fermenter, and it is a non-lactose fermenter, oxidase positive. Okay? So, ito siya. Tapos, if no, ang next na itatanong mo, does it produce hydrogen sulfide? If it produces hydrogen sulfide, yes, Salmonella produce. Tapos, if no, Shigella yersinia. Okay, wala natin magagawa dyan. SPC. Okay. Wala natin. Basta importante memorize. Okay? At kilala na si Pseudomonas. Okay, very easy to memorize tayo. Okay? Sige. So what are the general features of Enterobacteria shape? It is facultative anaerobes. Most of the time, they are anaerobes. Also, they ferment glucose with or without gas production. In fact, they are oxidase negative except Leishmaniasis, and they always reduce nitrate to nitrite. Pakalalabas sa exam mamaya, no? Reduce, hindi mo i-pwede i-reduce yung nitrite to nitrate. Okay? So be careful with the letters. Okay? And they grow well in McConkey copper. Okay? So ano pa? They are all catalase positive. Alright? And remember that
all of this, especially the interocular shape, now they are usually found in the intestinal tract. Very obvious naman, no? Given naman yun. Kaya nga tinatawag na entero di ba? Yun yung entero. Pareho kahapon, no? Nagpa-lecture, nagpa-quiz ko sa undergrad. Which of the following is included in the lymphatic system? Letter A, lymphoid organs, lymphatic vessels, lymphatic lymph nodes. Letter B, arteries, veins. Letter C, liver. Letter D, all of the above. May ilan, master talaga na liver. Arteries, veins. Ano ko hindi obvious sa lymph? May lymph naman, di ba? No giveaway. Hanap ko talaga yung mga pangalan at pinaseparate. Okay? Hindi ko alam ano yung thinking, ano yung thought process. So, you check and you don't judge. Okay, if you are going to see, this one is the McKenzie agar. Agar. No? Ito yung lactose negative, wala siyang coloring. Tapos kung lactose positive siya, pink lang yan siya. But if naka-highlight, neon, that is already usually E. coli. Okay? Something that is very maarte is E. coli. Bakit? Pink siya sa McKenzie, gusto siya sa back. Green hepatology. Hindi lang green. Green hepatology. Okay? Very, very maarte yung organism na yan. Okay? So how would you identify? Most of the time, they are gram-negative rods, maybe multi. So pag sinabi lang yung peritricus, lahat. Okay? Okay? Or not multi. Pag sinabi natin E. coli, usually smooth, and they are usually with hemolysis. Klebsiella, common term, mucoid. Yan yung keyword dyan, mucoid. Pag sinabi mong Proteus, swarming. Okay? So if hindi mo yan alam, ito yan sila. Okay? Ito yan sila. So you have, no? You have the green metallic sheet, di ba? Naka-aketing na yan. No? Tapos you have the, hindi yan siya similar fluid na nilagay sa agar. Okay? That is the Klebsiella pneumoniae. Okay? Yan yung sinasabi ng mucoid. Okay? So, always think of something that is mucoid, Klebsiella. Okay? Ano pa? Anong ginagamit natin to differentiate? You have the McKenzie and the EMB. Okay? Yung McKenzie, para malaman if lactose or non-lactose fermenters. Yung EMB naman, no, sometimes, dito natin nilalagay yung E. coli para malaman natin if that will turn out to be a green metallic sheet isolate. Okay? So kung gusto mo mapahirapan yung sarili mo, no, you need to memorize this. Okay? The trauma. Okay? Diba? You can still remember the IMVIC. IMVIC. Ito yung sila. Para i-perform mo yung test sa different shoots for you to identify if sino yung positive, negative. Pero since we are not medtechs, mas mga medtech ko dyan, i-discuss ko to separate. Pero sa med school, wala nang pakialam siya. Okay? So, iyakin niya siya lalabas. So, don't worry. Kung lalabas mo niya siya, hindi lumabas siya. Sige. Ito yung importante. Ito kasi yung lumalabas sa exam. Okay? Ito yung lumalabas. Ito yung clinical. Pag sinabi natin, antigen structures, we have the O, K, H, N, the V antigen. Pag sinabi mo, O, somatic. O. Okay? Pag sinabi mo, K, axillary. Ay mo naman na. Ano, stress out. H, flagella. Huwag mo nang lalagyan ng R, lalagyan mo ng H.
flagella. Okay? And yung V, very unique, wala ka ng choice. Ito memorize. V, salmonella typhi, capsular antigen. Okay? So, ano yung saan mo siya usually makikita? Yung O antigen, usually in IgM response. Yung capsular antigen, usually makikita mo siya sa meningitis, di ba? Yung capsules can cause meningitis. Also, yung H, nag-change siya, kaya meron siyang phase variation. And yung V antigen, wala lang, for the diagnosis. Okay? Ngayon na lang, masyadong simple. Next, pathogenesis and virulence. Always remember the difference between an exotoxin and an endotoxin. Yung exotoxin, di ba? Most of the time, nasa gram positive, gram negative naman yung endotoxin. Okay? So, anong ginagawa? Kapag exotoxin, pre-made. Okay? Ready-made ang toxin. So, pagkaroon mo, automatically, you are going to manifest the symptoms. Yung endotoxin, dadami pa yan sa katawan mo, eventually, doon pa i-release ng bacteria. Okay? So, most of the time, kapag endotoxin, the lipopolysaccharide, it causes fever, shock, and disseminated intravascular coagulation. Kapag naman exotoxins, usually they are common like the entero and the Shiga. Okay, meron din naman exo sa gram-negative, yung Shiga-like and the entero. Ano yung common? Sa gram-negative, most of the time, lahat merong fimbriae or villi used for adhesion. Okay, adherence. Kaya, nagkakaroon ng UTI because of E. coli. Ano pa? Capsules, you can cause hypermucoviscosity in Klebsiella. That's why we are going to see later on na ang plema sa Klebsiella infection, current jelly, very, very mucoid. Okay? Tapos yung plasmids naman, yan yung rason bakit hindi mo makakatay sila. Okay, because it will result to antibiotic resistance. Okay? Sige. So, is correct yan. Wala pa nga tayong is correct yan. No? This is the number one cause of UTI in young women. May it be sexually or non-sexually active. Okay? Pero, di ba, remember that the S sa prophyticus, most of the time, it's the number 2 in the sexually active women. Okay? So, sepsis is the most common debilitated patients, and it can also cause neonatal meningitis. Okay? Pero, ito yung always na-remember nyo. Ito. Okay? Ito yung lumalabas sa exam. Ang walang kamatayan. Epek. Okay? So, ang epek, saan mo makikita to? Keyword is infant. How do you remember? PF. Infant, epek, infantile. Okay? Pipili natin. Madali pa sila. Yung epek, travelers. Okay? Yung ehe, okay ito, hemorrhagic, H-U-S. Okay? I, invades. Okay? Invades. And kapag usually, saan mo ito makikita? Usually, ang common keyword are immunocompromised or immunodeficient patients. Okay? In children and HIV. Okay? Yun na naman yung aaralin natin. Di ba ang hirap yung aaralin before nung nag-medical tayo? But in med school, ano yung mga keywords? Yun ang lumalabas sa exam. Okay? Next. Are you fond of eating? Hindi naman tayo
tayo current jelly, or uso sa atin is strawberry jam. Okay? If you are fond of eating strawberries, strawberry jam. Yan. This is the current jelly. Keyword. Lower. Okay? Kasi, maraming pwedeng mag-cause ng pneumonia, but yung keyword natin usually in Klebsiella is lower and current jelly sputum. Okay? So ano ba? Pwede nyo siya makakos na hyper-mucoid strains. Okay? Liver abscess. And yung Enterobacter, nasa okay lang naman yun. Okay? And yung Serratia, keyword, proteomucin. Okay? Proteomucin, most of the time, this is can be seen in hospital-acquired UTI. Okay? Dok, kailangan ba nakaka-catheter yung patient para magkaroon siya ng hospital-acquired UTI? No. As long as the patient stays in the hospital and the patient develops UTI, pwede siyang tawagin na hospital-acquired UTI. Okay? Next, Proteus, Providencia, and Morganella. Okay, ano meron? Walang makakaya, swarming. Okay, ano ba? Ito, ano ba? Swarm. Mag-inter na naman ang swarm. Pero man, nabago na nila balod-balod. Okay? Diba? It looks like sea waves, you know? Waves. Hindi tayo makarelate naman eh. Hindi tayo makarelate niyang excuse me. Hello? Yes po. Yes po, speaking. Dili ko magsulong po. Okay, when we talk about PPM, always remember that you are always talking, especially proteus, you are talking about the swarming. Okay, yan yung keyword. And most of the time, you are talking about urines positive. Yeah? They are urea positive. And they will always result, because of the urea, it will turn the urine alkaline. Kapag meron kang alkaline na urine, hindi ka pwedeng makaka-develop ng uric acid crystals, yung mga acidic na mga crystals. That's why, majority of cases, ano yung tawag sa kanya? That's Struvite stones. Okay? Actually, pare-pareho lang naman yan silang stones. Okay? Pero, for the sake of knowledge, you just have to know if is it a Struvite stone, is it a uric acid crystal, etc., etc. So, drug resistance, Providencia. Most of the time yung process wala ka namang problema, pero yung Providencia, okay? So, saan mo makikita kung Providencia and Morganella? Again, HIV. Okay? Ito yung makikita mo sa HIV individuals na UTI. Okay? Di ba ako sakit lang sa may lungs? It's the Pneumocystis jirovecii. Pero sa UTI, it's the Providencia or Morganella. Okay? Citrobacter. Yung Citrobacter, ang keyword lang dyan again is, actually wala eh. Opportunistic din yan siya. It's not necessarily that can cause neonatal meningitis. Ano ba? Shigella. Remember your Shigella? Most of the time, this is the cause of, saan yan? Yan. Derivatives syndrome. It is conjunctivitis, candy, and candida. Okay? Yan yung derivatives syndrome. Pero kung tatandaan nyo dito, siya yung lahat negative. Non-motile, lactose negative, and non-H2S producers. Something that is negative, Shigella. Okay? How do you remember? Shigative. Shigative. Okay? Shigative. Negative, di ba? Shigative. Okay? Parang dahil mo matandaan. Sino yung kanina H2S ng mga class? What
Strain of E. coli? Okay, it's the A. Okay? Sexual transmission. 4S. Food, fingers, feces, lies. Okay? Epidemiology, it's very easy to remember than Shigella. Pero ito na lumalabas sa PSP. Can't see, can't be, can't bend, any. Conjunctivitis, iritis, and arthritis. Yung walang kamatayang salmonella. Okay? Ano meron sa salmonella? Motile, H2S positive, pero lactose negative. Kung sa difference, ano nila sa negative? Negative, negative, negative. Salmonella, positive, positive, and lactose negative. Okay? So ano dito? Ito yung common. Bakit? Ito yung most of the time na sakit ng gago. Typhoid and non-typhoid. Pero since we are human beings, we are not animals, no? And we don't usually interact with animals, typhoidal yung common natin. Sino yan sila? S. typhi and para-typhi. Okay? So they invade the Peyer's patches. You know Peyer's patches? No, these are the lymph nodes that can be seen in your intestines. No, that can lead to bacteremia. Okay? So very common to siya na sakit. No? Diba, do you still remember Typhoid Mary? Do you still remember Typhoid Mary? No? The story of Mary. Mary na nagtatrabaho, tapos positive pala siya sa typhoid, and eventually, parang epidemic doon sa kanila because marami nakakain. Okay? So typhoid fever, what's we known as the enteric fever. Okay? For example, hindi lalabas sa exam yung word na enteric. Okay, ano yun siya? Enteric typhoid fever yan siya. Okay, baka mako-confuse ka mamaya, yung i-answer mo, enterobacterial. Kasi enteric fever, hindi nga. Similar yung typhoid at enteric. Okay? So, ano yung features? Siyempre, remember, hindi mo naman, alam naman, prolonged fever, typhoid, di ba? Bradycardia, etc. Ano meron sa kanya? Spots. Siyempre, dahil naman sa exam, pero wala na sa practice, arikis lang na siya. Okay? No? Arikis lang na siya. You know, arikis, kakul-kakul na sa awas. Okay? Hindi na natin yung differentiate maayo. Pero, remember ito yung unique sa kanya. Why? It can become chronic. That's why, if you will not be treated, eventually, magiging carrier ka. Even though na hindi magmamanifest yung symptoms sa'yo, when you are not performing proper hygiene, yung mga pasyente, magkaikalibin na. Okay? And also, it can cause enterocolitis. That's why, pwede siya magkaroon ng diarrhea, plus doon. And bacteremia, etc., etc. Again, immunocompromised. Okay? Anong gagawin natin for us to determine? If we can do culture, but most of the time, we die. We die this. This is the number we die. Yes. Anong treatment? Ito yung importante. Ano yung treatment? Empiric. Pag sinabi mo empiric, shotgun. Diba? Shotgun. Bakit? Hindi ka sure kung ano yan siya. No? As long as maayo siya, okay na. So what do we usually give? Pinakapangmalakasang ceftriaxone. Okay? 2 grams ceftriaxone. Okay? In just 1 dose, your patient will already be
Okay. Okay? Ganun na bilis yung self-drive. No? I once had typhoid fever when I was still duty pa dito sa hospital. Tapos wapag ito reliever, so wala yung ulos. So nakatry na ko ng nag-admit na pasyente, naka-dextrose po ka, kalipungon na kayo ka. No? So ang nag-atipan sa ako ang nurse, ang chief nurse pa rin. Na-admitan ko. No? So anak ko ma'am, 2 grams self-drive. Dili siya, basta lang na amoebiasis kay, dili siya amoebiasis. Like gratas kayo lang na 39.5. So 2 grams self-triaxone, pagkaaga, nothing happened. Discharge. I discharge myself. Nagano kabilis yung self-triaxone. If typhoid din siya. Pero kung sige na ganit ka tampal sa self-triaxone, 1 dose, 2 doses, wala pa rin effect sa pasyente. You try asking. Baka hindi gan siya typhoid or hindi siya kaya ng self-triaxone. Do you still remember this drug? Hindi na siya available ngayon, right? Hindi na siya common ngayon, yung nitrofuran. We don't usually give nitrofuran. Ano pa? No? How do you prevent this one? You hand hygiene, no? Usually dapat strict asepsis, sterilization, and for the vaccines, meron tayo. However, I don't know if available na yan sa atin. Siguro wala naman. Makaya mo na siguro sa trial sa umanan. Sige. So, let's start with the saan ba tayo? Acetamibacter na. Pseudomonas, Acetamibacter, Burkhardias na. Sige. General features. Okay? General features, we are now talking non-fermenters and opportunistic. So, ano yung all four genera? Ano yung sila? They are aerobic. Okay? And they are oxidase positive except acetinobacter. Medyo nagiging confusing na kasi grupo-grupo na, tapos may positive, may negative, may exception. So, anong pwede mong gawin? Magtatabulate ka. Sino yung oxidase positive, etc. etc. I-try mo nga, mas pwede mo siya ma-memorize. Okay? Kaya na, nakulaan na sa table, dali na siya i-memorize. Pero kung wala na yung na statement, lisod na siya i-follow. So you need to make up a very good study material for this, for exam negative. Okay? Hindi na siya madalang B-brass. Hindi na siya madala. No? Kailangan na mo i-memorize o tanong. Okay? They are non-lactose fermenters and they usually are found in soil, water, and hospital environments. That's why these organisms, most especially this one, is seen in hospitalized individuals. That's why ito yung pinaka-common na nakakos na nosocomial infection. Ang walang kamakayang Pseudomonas. Okay? Yes, 15 minutes. Okay? So, again, they are usually seen in hospitalized individuals. Okay? Now, let's talk about Pseudomonas. Ang walang kamatayang Pseudomonas, ang walang kamatayang Phyllocyanin and Pyoverdi. Phyllocyanin is the blue, Pyoverdi is the green. Okay? Bantay na ginapan ng malian na niya. Tapos ang answer niya sa produces what pigment na, no? Kasi di blue-green yung answer niya, gusto simutok, fruity grape. Bantay lang yan, ha? Grape like, mga binoto. Kung sa'y grape like, odor. Okay? Bantay lang yun. Grape like, magagamit ako grape like, violet.
Okay? Violet ang answer. Bantay, eh? So, sa certain factors, it's usually exotoxin A, no? And ano meron sa kanya? Alginate capsules. Okay? Wala siya, diba? Remember, yung mga other organisms kanina, meron din tawag na V capsule. Wala siya dito. Ano meron sa kanya? Alginate. Ano meron dito sa alginate? It can usually cause biofilm. Okay? Biofilm, no? It has elastase, protease, and efflux pumps. Okay? So ano to? Yan. No? Kung mga ani ganit, maging thankful ka, ano man. It shows itself. Obvious mo siya. Okay? Kaya hindi mo niya siya i-culture. Alam mo, napakita na siya ng totoong kulay niya. Diba? Nag-green. Oh, it is not the bonus. No brainer. Okay? Respiratory infections, what is CF? Cystic fibrosis. It can cause sepsis, it can cause UTI also, and it can cause ventilator-associated pneumonia. Okay? But what if yung ihi color green? Oh, perfect. No? Bakit? Obviously, Pseudomonas din yan. That is catheter-related UTI. Okay? So, ano yung laboratory test natin? No. Pigment. Yan. Wala ka lang. Oh, hindi ko naman sa board exam mo. Mahappy na kayo na naman. 1 point. Okay? Blue-green. Bio-cyanide, bio-green. So, dahil hatan nito sa pasyente. Piperacillin plus cobramycin. Okay? So, again, no, pwede pa naman yung yun ang importante yung cephalosporin. Why? Cephalosporin, cephalosporin. Okay? So, what generation is this? Si Taz, o si Pai? This is third, and this is fourth. Okay? Di ba yung fifth mo is? Ano yung fifth? Ron. Di ba? Alam niyo na to? Ano mo na to? Ano pa? Okay. Sige. Hindi ko memorize na, yan yung start yung i-print, tapos ilagay niyo sa pader niyo. No? Para at least ma-start niyo mo memorize ang 5 generations of cephalosporin. Mas mo to. Mas mo masyado itong cephalosporin na to. Magbalik-balik na siya. Kung ano makita ninyo na ako yung cephalosporin, ceftriaxone. Karoon naman, ceftazilan and cefepime. Okay? And MDR strains are common. Okay? O yan. Acetylbacter. Anong keyword? It is a coccobacilli. Okay? Saan mo ito makikita din? Sa infections, and most of the time, it is the Bowmania. Okay? Ito naman, most of the time, you can see this one in the devices. Not only the ventilators, but any device. Okay? So, dito ka mga problema o tetanus sa imo ang mga instruments, mga problema pa kung na ay Bowmania. Okay? So, next. Okay? Nosocomial, etc. No? Kaya ng mga bacteria, ang mga nosocomial, sila lang ang MDR. Remember, the nosocomial infections, they are most of the time multi-drug resistant. Kasi saan sila na? Di ba? Ikaw ba naman hindi ka magiging resistant? Saan ka nakatira? Sa hospital. Di ba? Kita man natin ng mga, you will be amazed later on when you go to the hospital, especially when you will become a doctor. Feeling mo, Superman na ka. Gusto mo atubang kang TB patient. Papa-x-ray mo, clear mo, thank you Lord. Eventually, mo atubang ka sa bata na, hindi ka na maiwasan, mo atubang sa bata, tapos matubay ng, or matanggal yung bata. Tapos matubog yung bata kay straight, hindi mo face.
No? You will be happy that eventually you are going to become somehow immune, no? Resistant ka sa mga. So what more? No? On these organisms na pwede mag-mutate. So syempre, ay, nakatry na ko nakatry na ko ni Ceftriaxone. Wala na. No? Nakatry na ko pa ni Ceftazidime. Nakatry na ko, etc. etc. Eventually, wala na kinakambal. No? I mean, even meropenem, vancomycin, levofloxacin na. Bungkag ka. Okay? Sunod A, ang walang kamatayan, melioidosis. Okay? So, itong melioidosis, okay, hindi naman siya ganun ka-common sa atin. Basta itong keyword na melioidosis. Ano ka? Sipasia. Ito yung sipasia, ito yung makikita mo din sa cystic fibrosis. Very easy to remember. Sipasia, cystic fibrosis. Okay? So, associated with the disqualification from lung transplantation. Okay? Kaya hindi natutuloy yung lung transplant. Streptomyces, maltophilia. Okay? Wala naman. Just memorize this one. Okay? Remember things to come in the soul. Kapit na get mo, my Lord. Okay? Last. Okay? Shout out to Dr. Lai. Okay? Yan, ito ko lang yung topic. So let's discuss Vibrio aromanas, Campylobacter, and Helicobacter. So ito sila, since they are curved, comma-shaped, and etc. So most of the time, perfect. No, perfect yung tingnan. Kasi they are curved. Especially, this is, sino may klasyo na sa bilog? Vibrio. Okay? Saan na kabilog ang Vibrio? So, anong usually na makakos? Saan mo siya makikita? In the gastrointestinal area. Okay? So, GI ka. Saan mo siya usually makukuha ang sakit? Water. Okay? Water. So, let's talk about Vibrio. Yung pinaka-perfect, don't be confused kasi if nasanay kayo sa green metallic sheet E. coli, ito balikan. Sa green mo siya ilalagay, that is the PCBS, ano yung color niya? Yellow. Okay, siya yung yellow. So, it is motile with single polar flagellum. Okay, mo ito ganyan, di ba? Okay? QT. Tapos, it grows on alkaline media. That's why, saan siya lalagay? PCBS. Okay? So, yellow colonies because they are sucrose fermenter. Okay? Ano pa? Ano yung important species? We have the cholerae, Paremolyticus, and Bonificus. Lumabas sa PSP. Diba? Yan, lumabas sa PSP yan. No? Paano mo matatandaan? Kapag cholera lang, it's not, syempre, cholera. Ano yung thought process mo? Bakit yung answer ng Paremolyticus? Okay? Pangalan na cholera, no? Cholera. Okay? Yung Paremolyticus as Bonificus, medyo confusing. Why? Both of which is fish or shellfish, yung isa naman, oyster. Okay? So if you're fond of eating oysters, hindi ka, hindi ka ba tahong? Ginaloto, if you are fond of eating tahong na murag ginalagak lang, murag ginalagak, tapos saan mo ginalagaw, perfect. Okay? Ang iyong kain, perfect po. No? Ako ma-prove na yun ako I have something with this kind of foods. No? I-try ko na ako experiment ako self. Not once, not twice, but thrice. Okay? Sa katlo na nakagawa ko ng ER. Okay? Because of this. Ang first ako na-try, that was the first time I was exposed. Siyempre, lamig man, di ba? Matawag ka. Okay, so shit, lamig man daw. So, wala tao lang yun ka.
Tai-tai eventually BER. Second, ay, kaon na gihapon. Pero para daw matunawan, mo inom ka og soft drinks. ER gihapon. Hindi ko siya perfect. Katong third time, sabi, sige. So, itry gihapon ako, pero karon ko na ako lang daw. Nataghan. Okay? Wala ko na ER, pero nasakit ang tiyan. Ano man, sobrang lang daw. No? So, actually, sanay-sanay lang na siya napagkaroon. You know? Pero, one of very important that when you go, for example, mag-travel ka, Coron, Iloilo, Siargao, you need to look for a red tide warning. Ano man? Wala ba sila sumak-sumak kung nila yung red tide warning? No? Usually, ma-infect na talaga. Ma-tali-tali na. Okay? So, ano usually? It's the cholera is the rice water. Take note. Walang Y. Walang Y. It's not rice watery. It's rice water schools. So, bakit big deal? Kasi iba yung rice water. It's just a rice watery. Okay? So, anong usually cause ng cholera na diarrhea? Because of the increased CAM. So, kapag increased CAM, hypersecretion of water and electrolytes. That's why, mas madali ka mamamatay kasi ilalabas ng katawan mo water and electrolytes. Okay? So, what's the difference ng rice water? Kasi kapag iniisip mo yung rice watery, feeling na kung iniisip mo, lugaw na siya ng kon. Right? Arroz caldo. Muna iniisip mo, di ba? Di ba? Hindi yan siya. Ano yung rice water? Di ba? Nating-angan ka mo, di ba? If you are going to put water sa rice, tapos di ba ilugayo ni mo, tapos ang lalo to ni mo itong murag first ni mga cleansing, oo na siya. Okay? So, murag dihugasan nga kanon, rice. Okay, dili siya nga, bisag wala kay kao ng rice, ang bukas yung tayo rice, nandito na. Okay? So, murag dihugasan lang siya. Okay, murag dihugasan lang siya. Tubig. Okay? Aeromonas, no? Aeromonas, fresh water, and brackish. Okay? Ano yung ibig sabihin ng brackish? It's a mixture of the sea and the fresh water. Okay? Campylobacter. Ang wala pa man tayong Campylobacter, anong first iisipin mo? It's common or seagull wing. Okay? Kung may drawing ko ngayon, bata pa ka, no? Ano, diba? Ano na siya? Okay? And also, it grows in 42 degrees. And usually, saan siya makikita? Unpasteurized milk and undercooked poultry. And, ano meron dito? Kapag meron na, anong Guillain-Barré syndrome? It's what? A second paralysis caused by what? By Campylobacter. Bakit ano ang ginawa mo? Anong prior history ng pasyente? Bakit nagka-Campylobacter din siya? Wala, labas na sa exam. Google niyo. Okay? So, ano nangyayari? No, that's all. No? Seagull wing. Okay? Seagull wing. Okay, next. Ito yung common. Okay? Ito yung common na paano yung maging sakit. Okay? Sakit siya. Okay? Have you discussed already that there are two types of ulcer? You have the gastric and duodenal. Yung duodenal, sa mga
makikita? Siyempre sa duodenum. Okay, yung gastric ulcer is seen in where? Stomach. Anong main reason ng duodenal ulcer mo? Napapagutong ka. Okay? Yung gastric ulcer, anong cause niya? First, NSAID-induced. Second, H. pylori infection. Okay? Anong difference in terms of symptoms? Kapag kumain ka, if nawala yung sakit, duodenal. Kapag mas sumakit, gastric ulcer. Sino yung masakit tuwing 3 a.m.? Duodenal. Okay? Because your body secretes hydrochloric acid during morning. Okay? So, ano yung usually na makikita mo? It's urease positive. That's why it tries to neutralize the gastric acid. Okay? So, ano ginagawa niya? Dok, meron ba siya dok na special protection? Wala. Pero, ano ginagawa ng bacteria to? It secretes urea to balance out the gastric acid. Not necessarily na mawawala yung gastric acid. It will just lessen the acidity. Kaya para makastrike siya. Okay? So, ano yung pwede maging cancer? Ano yung pwede maging cancer? Ano pwede maging sakit ng pasyente? Gastritis, peptic ulcer, pwede din adenocarcinoma. Okay? Adenocarcinoma. Yeah. Okay? So, how do you remember this? Urea breath test. Okay? Ang walang kamakaya, urea breath test. And how do you keep? Basta kanin na lang. Nakulong mo kambal sa yung pagumangkol sa yung kita. You have PPI plus amoxicillin and clarithromycin. So, PPI, platinum, omeprazole, esomeprazole, etc. Amoxicillin, 500 milligrams, 2 tabs, PID. What do you mean by PID? 3 times a day. Clarithromycin, 500 milligrams, tab, PODID. Okay? 2 times a day. Okay? Very easy. Now, how do you remember this easily? Okay. Omeprazole, clarithromycin, and amoxicillin. How long will you give the drug? 7 to 14 days. Okay? Yung quadruple therapy, problema na yung kaya. Okay? Let's review before we will have an exam. Okay? Let's review before we will have an exam. Okay? Sige. So, pag sinabi mong dual action ng Shigella, entero and neurotoxin. Anong organism mostly sa duodenal? Pwede H. pylori. Pwede pa rin. Okay? Kasi ano naman yung organism na nandun? Ano pa? Culture of Campylobacter jejuni, 42 degrees, Seros medium. The difference of Aeromonas versus Enterobacteriaceae is oxidase positive. Bigness of Pseudomonas, iocyanine and pyogradine. Why antibiotic susceptibility testing is essential for Enterobacteriaceae? Because it is highly variable and genus and species dependent. Anong classic signs ng enteric fever? Obviously. Okay? Pero be careful kasi baka yung mga next words, yun yung mapapamalit. Okay? Siyempre, alam ko, rose spots, wala kang rose spots. Okay? So, common source ng Biblia para yung politicos, shellfish. Okay? Ano ba? Colony appearance ng Biblia, yellow. Ano ba? Diba? Madali na lang siya sabutan. Hematologic disorder, salmonella, sickle cell disease, culture trait differentiating Pseudomonas, it's non-fermenter, it's lactose fermentation. Shigella differentiation,
lactose. Post-infectious, Guillain-Barré. Standard, first line, the OCA. Okay? Ano yung distinguishing trait ng Vibrio cholera? It's resistant to origin B, positive to Volks Prospero. Okay? Take note of this. Ano most important treatment sa cholera? Rehydration. Okay? So be careful of the word. Baka mamaya, dehydration. Yung answer mo, what's the treatment for cholera? Rapid dehydration. Okay? Be careful. Sabi yung answer of habitat is humans and animals. Common reservoir and transmission ng Campylobacter, undisturbed poultry, and unpasteurized. Okay? Ano yung most common na pamamayan ng Campylobacter? Common. Okay? Epidemiology ng Pseudomonas, soil, and fresh water. Appearance ng lactose fermenters, it's pink or red or metallic sheen on EMD. Na-discuss natin yan. Zoonotic source of seed, jejuni, poultry. Okay? Baka mamaya ang lalabas isang piggery. Iba yung poultry ito sa piggery. False characteristic ng Enterobacteriaceae. Hindi siya obligate aero because it's facultative. Okay? Major pathogenesis factor of Acetobacter, meron siya biofilm. Okay? Mechanism of cholera, increased CAM. Organism linked to duodenal ulcer, H. pylori. E. coli antigen-linked neonatal, K1. Okay? And post-infectious again is Guillain-Barré. Okay? One antibiotics are not given for non-typhoidal salmonella gastroenteritis because it prolongs symptoms and what? Carriage. Biochemical tests commonly used for Enterobacteriaceae identification include case, fever, cramps, blood diarrhea, chicken, Campylobacter jejuni. Okay? Chicken. Not. Diba sin, ang nalalak mo ng poultry, wala kang nalalak kung sila sa poultry. Okay? Kasi nasa poultry, chicken. Okay? Lack of choice for Stenotrochomonas. Stenotrochomonas. Common drug combination versus Pseudomonas. Cobra. Okay? Careful, kung yung lalabas mamaya, it's pitas. It's not pitas, it's cobra. Okay? Hindi yung penicillin plus Acinetobacter, it's cobramycin. Okay? Careful, ha? Pseudomonas toxin identical to diphtheria, exotoxin A. Common serotype ng STEC causing other terms ng EF is STEC. Okay? Yung STEC is O157H7. Lumalabas yan sa board exam. Most sensitive test for H. pylori, silver stain. Hindi ang urea breath test. No, it's not. Organism linked to wound infections, oysters, Golgi. Okay? Last, what is the growth condition favoring Vibrio? High pH. Best non-invasive laboratory, urea. Significant and cystic, it's progressive, transplant disqualification in isolation required. Substance responsible, alginate. Serogroups, O1 and O139. Remember yung O157H7, right foot. Skin lesion, sa Pseudomonas, it's hemorrhagic necrosis with erythema and no pus. Most appropriate first line, PPI again, how many days? 7 to 14. Weak moderate serotype linked to the 8th pandemic. 139 Bengal. Okay, and typhoidal salmonella serotypes, S, type E, paratype A,
think, and see. Okay? Sige. So, we